ang Kaaba. Sumasamba ba ang mga Muslim sa bato, kasaysayan, katotohanan at paliwanagin? Ito ang sentro ng Islam, ang Kaaba. Ngunit ang tanong ng marami, sinasamba ba ito ng mga Muslim? Isa ba itong Diyos-Diyosan? Sa vlog na ito, tatalakayin natin ang buong kasaysayan, katotohanan at kapangyarihang taglay ng Kaaba ayon mismo sa Quran at Hadith. Ako si Legendary Be Inspired at ito ang Legendary Islamic Teachings and Lectures. Ano ang Kaaba? Ang Kaaba ay isang istrukturang parisukat sa gitna ng Masjid al-Haram sa Makkah, Saudi Arabia. Tinatawag din itong Baitullah, ang bahay ni Allah. Hindi ito sinasamba, kundi ito ang qibla o direksyong tinutukan ng mga Muslim tuwing sila'y nagdarasal. Quran, Surah Al-Baqarah, Chapter 2, verse 144. Kapanalig, nakita namin ang pagbaling ng iyong mukha sa langit. Kaya't itutok mo ang iyong mukha sa direksyon ng Masjid al-Haram, Kaaba, at saan ka man naroroon, itutok ninyo ang inyong mukha roon. Paliwanag, hindi ito utos na sambahin ang Kaaba, kundi gamitin ito bilang pagkakaisa sa pagsamba kay Allah, ang pinagmulan ng Kaaba. Ayon sa Quran, ang Kaaba ay itinayo ni na Propeta Ibrahim, Abraham, at ng kanyang anak na si Ismael bilang bahay ng pagsamba kay Allah lamang. Quran, Surah Al-Baqarah, Chapter 2, verse 127. At nang itinataas ni Ibrahim at Ismael ang mga pundasyon ng bahay, sila ay nanalangin, "O aming Panginoon, tanggapin mo ito mula sa amin. Tunay na ikaw ang nakakarinig, ang maalam." Paliwanag, hindi ito isang paganong istruktura. Ang mismong Kaaba ay proyekto ng mga propeta sa utos ni Allah para maging sentro ng tauhid, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ang itim na bato, Hajar al-Aswad. Isa sa mga pinakakilalang bahagi ng Kaaba ay ang itim na bato na ayon sa hadith ay nagmula sa langit. Hadith, Tirmidhi, 877. Ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi, "Ang itim na bato ay nagmula sa paraiso at ito ay dating mas maputi kaysa sa gatas. Ngunit pinapaitim ito ng mga kasalanan ng anak ni Adan." Paliwanag, ang bato ay hindi sinasamba. Ang propeta mismo ay hinalikan ito bilang pagsunod, hindi bilang pagsamba. Ang mga sahaba ay hindi ito tinuring na banal sa sarili nito, kundi bilang simbolo ng pagsunod sa Allah. Panahon ng Jahiliya at pagbalik sa Tauhid. Bago dumating ang Islam, ang Kaaba ay napuno ng 360 na Diyos-Diyosan. Ngunit nang pumasok si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa Makkah, nilinis niya ito sa lahat ng rebulto. Hadith, Sahih Bukhari 2478. Pumasok ang propeta sa Kaaba at winasak ang lahat ng mga rebulto habang sinasabi, "Ang katotohanan ay dumating at ang kasinungalingan ay naglaho. Tunay na ang kasinungalingan ay naglalaho." Surah Al-Isra, Chapter 17, verse 81. Paliwanag, mismong ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang nagtanggal sa mga idolo at ibinalik ang Kaaba sa tunay, nitong layunin ang dalisay na pagsamba kay Allah. Bakit nakatutok ang lahat ng Muslim sa Kaaba? Ang Kaaba ay simbolo ng pagkakaisa, hindi isang sinasambang bagay. Isipin mo ito, ang milyon-milyong Muslim sa buong mundo ay nagdarasal sa isang direksyon na nagpapakita ng disiplina, pagkakaisa, at pagsunod kay Allah. Ngunit hindi nila sinasamba ang Kaaba, sinasamba nila si Allah lamang. Sumasamba ba sa bato ang mga Muslim? Hindi. Ito ang isa sa pinakamalaking maling akala. Ang mga Muslim ay sumusunod lamang sa utos ni Allah na harap sa Kaaba habang nagdarasal. Pero ang kanilang panalangin ay patungkol lamang kay Allah, hindi sa istruktura. Hadith Umar ibn al-Khattab. O itim na bato. Alam kong ikaw ay isang bato lamang at hindi nakapagdudulot ng kapinsalaan o pakinabang. Kung hindi ko nakita ang sugo ng Allah na halikan ka, hindi kita hahalikan. Sahih Bukhari 1520. Paliwanag, mismong ang mga sahaba ay alam ang kaibahan ng ritual at pagsamba. Hinalikan nila ang bato bilang bahagi ng Hajj, hindi bilang pagsamba. Mga katotohanang dapat tandaan. Ang Kaaba ay pinakaunang bahay na itinayo para kay Allah sa lupa. Ito ay sentro ng Hajj at Umrah, dalawang dakilang pagsamba sa Islam. Ang Kaaba ay walang kapangyarihan. Ang Allah lamang ang may kapangyarihan. Quran, Surah Al-Imran, Chapter 3, verse 96. Katotohanang ang pinakaunang bahay na itinatag para sa sangkatauhan ay yaong nasa Bakah, Makkah, na pinagpala at patnubay sa lahat ng nilalang. Ang salitang Bakah ay makikita sa Biblia sa Psalm chapter 84 verse 6 o minsan ay Psalm chapter 84 verse 5 to 6 depende sa version. And ito ay nagpapahiwatig ng parehong lugar na tinutukoy,
Sa Quran bilang Bakka, ang sinaunang pangalan ng Makkah. Psalm chapter 84 verse 6, King James Version KJV. Who passing through the valley of Baca make it a well. The rain also filleth the pools. Ang Valley of Baca o Baca ay binabanggit bilang isang banal na lugar na dinadaanan ng mga sumasamba sa Diyos. Kaugnayan nito sa Quran, Surah Al-Imran chapter 3 verse 96. Indeed, the first house of worship established for mankind was that at Baca, blessed and a guidance for the worlds. Paliwanag. Ang Baca sa Psalms at ang Bakka sa Quran ay tinuturing ng maraming iskolar ng Islam at ilang mga Kristiyano na iisa. Ito ay Makkah. Sa Psalm 84, ang mga tao ay naglalakbay patungong sagradong lugar tulad ng paglalakbay ng mga Muslim sa Kaaba sa Makkah para sa Hajj. Binanggit din ang paggawa ng mga balon o tubig na maaari maring iugnay sa Zamzam well na matatagpuan malapit sa Kaaba. Makikita mo ang Baca sa Biblia bilang Valley of Baca sa Psalm 84:6 na ayon sa maraming komentaryo at Islamic tafsir ay tumutukoy sa Makkah, isang banal na lugar ng pagsamba sa iisang Diyos. Matagal bago pa isinilang si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ngayon ay malinaw na ang Kaaba ay hindi sinasamba ng mga Muslim. Ito ay palatandaan ng pagkakaisa at pamana mula sa mga propeta. Sumasamba kami kay Allah lamang, ang Diyos ni Ibrahim, ni Ismail, ni Muhammad at ng buong sangkatauhan. Ito ang legendary, ang tunay na kwento ng Kaaba. Muli ako si Legendary Be Inspired. At kung nais mong malaman pa ang katotohanan sa likod ng mga maling akala, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa iba para kumalat ang liwanag ng Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.